sama-sama tayong magiging saksi. Pinabaklas ng Transportation Department ang mga X-ray machines sa ilang MRT stations para mas mapabilis ang pagpasok ng mga pasahero. At nais din nilang paagahan ang mga biyahe ng tren sa gitna ng nakaambang rehabilitasyon sa EDSA. Saksi, si Joseph Moro. Nitong Marso, in-extend ng 1 oras ang operating hours ng MRT3. Ginawang 10:25 ang entrance closing sa North Avenue tuwing weekday at 9:25 tuwing weekend. 11:04 p.m. naman nagsasara ang entrance ng Taft Avenue tuwing weekdays at 10:04 p.m. tuwing weekend. Pero ang gusto ngayon ng Department of Transportation, palawigin ang operasyon sa pagbubukas ng MRT. Sa gabi kasi medyo sagad na tayo na halos 11 o'clock na nagsasara ang MRT3 and kailangan ng maintenance time. Pinipigit natin ngayon na from 4:30 a.m. ang pag-umpisa, gagawin nating 4 a.m. Pinipigit ko pa yon sa ating maintenance operator. Ang MRT ang isa sa mga aasahang sasalo sa mga pasaherong iiwas sa EDSA kapag sinimula ng rebuild nito sa June 13 na sasabayan ang pagbubukas ng klase sa June 16. Yung mga may sasakyan na nanggagaling sa Magayo, pwede silang mag-park sa mga malapit sa mga stasyon ng tren and magte-tren sila o magbubus sila. Kaya naman gusto nilang alisin ang iba't ibang nagdudulot ng pagkaantala gaya ng X-ray machine na bahagyang nakakabagal daw sa pag-usad ng mga pasahero. Medyo malilate na ako eh. For safety reason po. Okay, pero pag marami kayo? Carry lang kasi willing to wait naman din ako. Binaklas na ang X-ray machine sa Bonnie Avenue Station at isusunod ang mga nasa iba pang istasyon ng MRT. Ang kapalit pagpapakalat ng mga K9 unit at mga heavily armed na tauhan ng Coast Guard. Sa halip ng mga X-rays, mga ganitong metal detector na lamang at yung mga bomb sniffing dogs ang ipapalit ng DOTR na pang-security measure sa mga MRT stations sa susunod na linggo. Ito raw ay para mas mabilis yung pagpasok ng mga pasahero. May ilang kinakabahan sa pagtatanggal ng mga X-ray machine. No, please don't. Kasi para sa aming mga pasahero, importante talaga siya. Nag-increase tayo ng visibility ng Coast Guard and other enforcement visibility na medyo kamukha sa ibang bansa, ang mga baril, malalaki, mahahaba para deterrent, no? Kasi yun ang nakita natin sa ibang bansa ginagawa. Gusto ring alisin ng DOTR ang ganitong eksena na halos 1.5 oras pumipila ang mga pasahero, lalo na noong 10 pa lamang ang tren ng MRT. 20 tren na ang umiikot ngayon tuwing peak hours at planong dagdagan ng 3 ng DOTR. Ang dating pagpila na umaabot sa 30 to 45 minutes, magiging 5 hanggang 10 minuto na lamang. 30 minutes ang mawawala sa pila time at saka sa travel time ng mga kababayan natin. Babaklasin din at aayusin ang signage na ito na napulaan sa social media dahil hindi raw mabasa ng maayos dahil sa kulay at disenyo. Ang signages at ang wayfinders sa mga airport, train station, napaka-importante niya. Kasi nagdadagdag yan sa kaginhawaan ng experience ng mga commuter. It needs to follow standards. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Arestado ang Filipino-India National at ang kasabot niyang call center agent matapos magpanggap umunong negosyante para makapanloko. Sa hiwalay na operasyon sa Quezon City, nasabat ang halos 14 na milyong pisong halaga ng shabu. Saksi, si Emil Sumangit. Kahit lantad sa publiko, walang alinlangang ipinakita ng suspect na nakadilaw ang bitbit niyang kontrabando. Lingid sa kanyang kaalaman, asset ng pulis ang nakapula, habang ang nakaitim, undercover police naman. Nang ma-verify na droga nga ang karga, nagtanggal na ng sombrero ang undercover na pulis. Yan na. Agad dinampot ang suspect. Nangyari ang buy-bust operation sa area ng Batasan, San Mateo Road, sa boundary ng Quezon City at Rizal Province. Base sa mga impormasyon na na-extract natin during the custodial debriefing report, kilo-kilo ang binabagsak niya na shabu sa kanyang mga big-time drug pushers na mga customer from Pasig, Marikina, Antipolo, and Quezon City. Ang station commander po natin dyan ay nakikipag-coordinate din doon sa adjacent municipalities
Rizal para din sa ating mga Intel Fusion para nagpapalitan po tayo ng mga intelligence, yung mga report ng mga target personality nila. Na-recover sa suspect ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng kulang 14 million pesos. Bumaba lang po ito ng jeepney. Bago po ito, sir, kami ay na-surprise din. During the buy bust ay 1 kilo lang ang pinag-uusapan namin. Only to find out na 2 kilo pala yung laman. Ayon sa QCPD, pintor ang suspect. Nakulong na rin dati sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Meron po tayong na-develop ngayon na link analysis at meron na rin tayong initial information po doon sa kanyang source. Depensa naman ng suspect. Pinahatid lang po sa akin. Alam mo ba na siya po yung inihatid mo o inihatid mo? Hindi po sir, pinapagutusan lang po ako eh. Sa hirap po ng buhay, kaya sumunod po ako eh. Sa Pasay City, inaresto ng NBI ang half Pinoy, half Indian national na suspect sa panloloko sa 9 na negosyante sa Metro Manila. You have the right to remain silent. Everything you say can will be used against you in the court of law. Sa hiwalay na operasyon sa Pasay City pa rin, dinakip din ang call center agent na kasabwat umano ng suspect. Reklamo ng isang negosyanteng complainant, pinadama raw siya sa simula. Pero kinalaunay, tinangayan na ng 12 milyong pisong halaga ng luxury bags, relo at alahas. Masakit po kasi tinuring kong kaibigan. Kaya nga po ako nagtiwala eh. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Na maibalik yung pera. It's a hard-earned money po. Hindi ko kikitain yun ang tagal ko pong inipon yun. Bahagi raw ng kanilang modus, magpapanggap ang half Pinoy, half Indian na suspect bilang pamangkin ng Indian businessman na si James Kumar. Ang call center agent na suspect naman, siya ang magpapanggap na si James Kumar na siyang mangangako sa mga biktima na magre-release umano ng 10 milyong pisong loan para sa kanila. Nang magkaharap-harap, kinumpronta ng mismong si James Kumar ang mga suspect dahil sa paggamit sa kanyang pangalan. Bakit ako sa dinami-dami ng tao? Hindi ka ba hindi ka ba nahiya? Medyo nakakasama lang ng loob. Mamaya, na-demanda na pala ako, hindi ko alam. Dahil sa kalokohan na ginawa po nitong taong to. Hindi na itinanggi ng dalawang inaresto ang alegasyon. Ipinagharap na sila ng reklamong large-scale estafa in relation sa Cybercrime Prevention Act at computer-related identity theft. Pasensya na po. I know this is, alam ko naman pong mali. Bakit mo siya nagawa yung ganong klase ng panloloko? Naging greedy po. Pwede bang ikaw muna kumusap magbilang James Kumar? Tapos noon kasi ayaw mapag-usap sa akin, ayaw mapag-usap ng tito niya sa mga clients. Sabi ko, okay naman pre, basta legit eh. The NBI director wants to call on the public to be vigilant sa mga ganitong klaseng activities, no? To be extra careful and exercise due diligence in all their business dealings. Maraming panluloko ngayon, be very careful. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Basag ang pito na isang pampasaherong bus matapos itong paluin ng baseball bat ng babaeng sakay ng SUV sa Pasay City. Ang pinag-ugatan ng alitan, gitgitan umano sa kalsada. Saksi, si Mark Salazar. Basag mo. Bakit yung binasag? Ay! Bakit yung binasag? Ay, hindi ganon. Huwag ganon, ma'am. O, tatakbo kayo, hoy! Bakit yung binasag nyo? Bakit binasag nyo? Pasado alas 9 ng umaga kahapon, naganap ito sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Pasay City. Ang salaming pinto ng isang bus ng GEL Transport binasag ng isang naka-SUV. Ayon sa uploader ng video na konduktor ng nakabuntot na isa pang GEL Transport bus, nagsimula ito sa gitgitan umano sa kalsada. Naghahanap buhay din kami, ma'am. Hindi mo kami mamatay. Ito na po yung nagkagit. Kinat na po ng private car itong kasamahan namin. Bago bumaba po si ma'am na yung may-ari nga po ng private car, may hawak po siyang tumbler. Pinupukpok na po yung harap ng salamin ng salamin ng bus ng kasamahan namin.
hanggang humantong ang insidente sa init ng ulo at murahan. May video paano kayo kagbalasubas nag-drive? Binasag oh. Bumalik si ma'am, parang medyo kasi may parang ini-speak na kala tinatawanan pa ng kasamahan namin. Mas lalo nagalit tong si ma'am, kumuha po na parang matigas na bagay na parang baseball bat. Doon po nangyari, doon na po yung actual na, nung pagkakuha po doon ko po na sakto na video po yung pangyayari na yon. Wala kayong karapatang basagin yung hindi ho amin yan. Yan ay sa amo namin. Hindi nga sa inyo, kaya wala subas kayo mag-drive. Ipinagtanggol din ng uploader ang kasamahan niya sa jail transport. Sabi nila, papatayin na kami. Wala man siguro kung ganun nangyari kasi isa pa, wala naman nung sabi ito sa sasakyan nila. Hindi naman ho talaga, kasi may takot din naman mga driver namin sa mga ganyang aksidente. Yan ho, iniiwasan ng mga driver namin dito. Kung may kasalanan po yung kasamahan namin, yun talagang matik na dapat sinumbong na lang po nila sa enforcer. Sinusubukan pa naming matunton ang mga sakay ng SUV para kunin ang kanilang bersyon sa nangyari. Pero ayon sa pamunuan ng jail transport, nakipag-ugnayan na sa kanila ang mga ito para sa isang settlement. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ipadedeport ng Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves na itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Kasunod po yan ang pag-aresto sa dating kongresista ng Immigration Police. Saksi, si Salima Refran. Hindi na nakapalag si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves nang arestuhin ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Dili, Timor-Leste alas 8 ng gabi roon. Maging ang kanyang abogadong mahigpit ang pagkakayakap sa kanya, kasama rin kinuha ng mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of Interior doon. Ang video ng pag-aresto ipinost sa social media ng anak ni Teves na si Axel. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. We are held against our will. They are not letting me go, and they don't have sira laiha mandado. Wala rin daw access kay Teves ang kanyang mga abogado, kaya ang kanyang legal team naghain na ng petition for habeas corpus. So kung igagrant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice itinangging may private plane na dumating sa Timor-Leste. Git ng DOJ, wala pa silang natatanggap na anumang legal na dokumento kaugnay ng pag-aresto kay Teves. Naghihintay daw sila ng aksyon ng Timor-Leste kung ide-deport ba si Teves bilang undocumented foreigner o may extradite tulad ng hiling ng Pilipinas. March 2024, unang inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste si Teves. Idinuturo siyang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. April 2023, nakalis siya ng Pilipinas papuntang Timor-Leste. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Itinuturing din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pero kahit na-aresto noon, pinalaya rin siya kalaunan ng pagbigyan ng kanyang petisyon na habeas corpus. Humiling din siya ng asylum doon. Hiniling naman ng gobyerno ng Pilipinas ang extradition. Una itong pinagbigyan pero binasura rin kalaunan ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Ang desisyong yan, inaapila pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN.
Kasunod niyan, nagpahayag si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ilang araw naman bago ang ASEAN Summit ngayong buwan, nagpahayag ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng summit, inaresto si Teves ng Immigration Police kagabi. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno ng Timor-Leste, seryoso at di katanggap-tanggap ang presensya ni Teves sa kanilang teritoryo. Ang pananatili raw ni Teves sa mahigit 2 taon doon ay nakakaapekto na sa bilateral relations ng Timor-Leste at ng Pilipinas at may implikasyon sa kanilang seguridad. Sa bisa ng administrative decision ng kanilang Ministry of the Interior, ipadedeport daw si Teves dahil nasa Timor-Leste siya kahit wala raw siyang valid visa o legal authorization at kanselado na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang hawak niyang pasaporte. Ayon sa byuda ni Degamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo, isang makabulang hakbang tungo sa katarungan ang pag-aresto kay Teves. Patuloy pa rin ang kanilang panawagan na mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Pinagsusumiti rin ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignation ang mga namumuno sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC. Kanina po, bumisita naman siya sa mga warehouse ng NFA kung saan nangako siya na mas paiigtingin pa ang tulong sa mga magsasaka. Saksi, si Marie Zumal. Isa sa mga idinaraing ng mga magsasaka, labis daw silang binabara ng mga trader at binibili lang ng 12 pesos kada kilo ang kanilang palay. Ang puhunan po kasi naming farmer sa bawat isang hektarya, hindi po bababa sa 50,000. Pero pagka po nabili na yung palay nyo po, napakababang halaga. Hindi mo na po kinikita kasi marami ka pang babayaran. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan nila ang paglalagay ng floor price para hindi malugi ang mga magsasaka. Binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Sinabi yan ng Pangulo nang bumisita siya kanina sa 2 warehouse ng National Food Authority sa San Ildefonso, Bulacan. Hirit pa ng mga magsasaka, taasan sana ang pagbili ng NFA sa kanilang tuyong palay. Imbes na 24 pesos kada kilo, gawin daw sana itong 28 pesos kada kilo. Siyempre gusto niyang taasan. Biglang pumalakpak po. Nagkamali ako ng tanong. Ituloy din daw sana ng NFA ang pagbili ng kanilang palay dahil tumitigil daw ito pag natapos na ang panahon ng anihan. Pangako ng Pangulo, paiigtingin ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga magsasaka. Pagagandahin din daw ang mga pasilidad at magdaragdag ng mga equipment. Plano rin daw nilang patayuan ng Kadiwa Store ang mismong warehouse para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Isa ito sa 2 warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan na may kapasidad na tig 58,000 na sako ng palay na nagsimula nang ipadala sa mga miller. At oras na magiling at maging bigas, dadalhin na ito sa iba't ibang mga warehouse ng NFA para maging bahagi ng P20 rice o yung 20 pesos na bigas para sa mga vulnerable sector. Ayon sa NFA, target nilang maibenta ang 20 pesos na bigas sa buong bansa na sa susunod na taon. We are on the planning stage. Meron ng mga technical working groups on how we will implement this on a nationwide scenario. Ang 20 pesos na bigas ng gobyerno, kinikwestiyon ng ilan dahil sa timing nito, lalo't inilunsad ang programa sabay sa panahon ng eleksyon. Hanggang kailan daw ito kayang tustusan ng gobyerno? Sagot ng Pangulo, yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. Medyo, ano lang yan, pampapogi lang yan. Watch me sustain it. And then, we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way. Ipinagkibit balikat din ng Pangulo ang pagbaba ng kanyang approval at trust ratings, gaya ng pinakahuling survey ng Pulse Asia kung saan mas mataas pa ang rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nakakulong na sa The Hague. Mas mataas din ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information
makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Pinalagan din ng Pangulo ang pinalutang na kondisyong dapat pabalikin muna sa bansa si dating Pangulong Duterte para patunayan ang sinseridad ng pakikipagkasundo. No. That's not how reconciliation works. We don't put conditions to reconcile. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Pero hindi naman daw isinasara ng Pangulo ang pinto sa usapan at handa raw siyang makinig at maghanap ng solusyon sa alitan nila nang minsan naging katandem sa unity. Wala pang tugon si Vice President Sara Duterte tungkol sa pahayag na ito ng Pangulo. Matapos namang pagbitiwin ng Pangulo ang mga miyembro ng kanyang gabinete, pinagsusumiti naman ngayon ng courtesy resignation ang mga namumuno sa Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Kabilang dyan ang non-ex-official chairpersons, chief executive officers o CEO, appointed directors, trustees, at miyembro ng GOCC governing boards. Hakbang daw ito para suriin ng Pangulo ang performance ng mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang ng mga GOCC. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Naharap sa reklamong robbery ang isang grupo na tumangay umano sa halos 100,000 pisong halaga ng pera at cellphone ng isang dayuhan. Ang biktima inalok na sasamahan sa pamamasyal pero iba pala ang balak. Saksi, si June Veneracion. They were really friendly, so I just trust them. Ito ang daing ng French tourist na si alias Matthew. Matapos umanong pagkatiwalaan ng grupong lumapit sa kanya nitong linggo, May 25, habang naglalakad siya sa Makati. Nagpresenta umano ang grupo na sasamahan siyang mamasyal sa isang tourist spot sa Maynila. Kumain muna sila, pagkatapos sumakay na ng taxi. And at one point, I felt an injection in my arm, so they drugged me, and I became completely unconscious, and I have no memories. Nang magkamalay si Matthew, doon na niya nalaman na nalimas na ang kanyang pera at gamit. Pagising niya, wala na yung kanyang mga gamit na cellphone at cash na nagkakahalaga ng 96,000 pesos. Ang naturang estilo ng pangbibiktima galing umano sa tinaguriang Ativan Gang. Lumang grupo na ang tinaguriang Ativan Gang. Pero bago raw ang modus ng pagturok nila sa biktimang dayuhan, sabi ng PNP. Kakaiba raw ito sa lumang estilo ng grupo. Nung mga bata tayo, itong Ativan ay inahalo sa pagkain o sa inumin. Pero dito sa insidente na to, ay naging injectable. Kahapon, sa tulong ng isang app, na-trace ang cellphone ng biktima. Doon na naaresto ang 5 suspect, kabilang ang isang 68 years old na babae. Nakuha sa kanila ang cellphone ng dayuhan. Sasampahan sila ng reklamong robbery. Nabanggit po nung isa sa mga babae po na suspects, isa sa mga suspects po, na masyado ng gasgas yung kanilang paglagay ng gamot or kung anumang chemical sa tubig tas pinapainom. Wala po kami in-inject, sir. Nakatulog. Kampo siguro, yung sleeping pills. Paano nilagay? Paano pinainom? Pinalo? Sa prutas. I feel sad and I don't want that it's happened again to other tourists like me who just trust people that are friendly. Sa ganitong insidente, iginiit ang NCRPO na malaking papel daw ang police visibility. Kasi yung physical presence ng ating kapulisan sa kalsada really deters crime, really prevents crime. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, patay ang isang lalaki matapos mahagip ng pampasaherong bus sa Atimonan, Quezon, bandang alas 9 ngayong gabi. Batay sa paunang ulat, naglalakad sa gilid ng highway sa Barangay Angeles, ang biktima habang tulak-tulak ang kanyang kariton ng mabundol. Sinubukan pa raw siyang iwasan ng bus kaya sumalpok din ito sa isa pang truck. Sugatan ng driver at pahinante ng truck. Ligtas naman ang mga sakay ng bus pero tumakas umano ang driver at konduktor nito. Patuloy ang investigasyon.
Patay ang isang rider naman matapos sumalpok sa cement mixer sa Ilocos Norte. At sa Antipolo City, isang SUV ang bumangga sa isang tindahan at 3 babae. Saksi si EJ Gomez. Parang disgrasya dito. Nararo yung ating kapon. Mag-aalas 11 ng umaga nitong Lunes nang araruhin ng pulang SUV ang isang tindahan at ilang nakatambay sa barangay San Luis, Antipolo City. Pawang mga babae ang nabangga. Ang isa nga sa kanila, nadali ang parehong binti. Sa gilid ng SUV, isa pang biktima ang napuruhan naman ang mga paa. Unang biktima po na tamo niyang mga sugat ay meron siyang laceration sa noo, may gasgas sa balikat, may sa binti at saka sa paa. Yung pangalawang biktima po natin ay ang natamo niyang sugat ay sa magkabilang paa. Sa investigasyon ng pulisya, nakatulog daw habang nagmamaneho ang 39 anyos na SUV driver. Galing daw siyang ospital at nagbantay sa asawang nakakonfine. Sabi niya, sobrang pagod, puyat, nawalan siya ng kontrol sa manubela at nakatulog. Doon po humantong na nasagasaan niya yung tindahan sa kalsada. Tuloy-tuloy doon sa mga tatlong katao na nagkukwentuhan sa kalsada. Sumuko sa otoridad ang driver pero nakalaya rin matapos makipag-areglo sa mga kaanak na mga nabangga niya. Nangako rin ang driver na sasagutin ang nasirang tindahan pati ang pagpapagamot sa mga nabangga niya. Sa Lawag City, Ilocos Norte, isang rider naman ang nasawi matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa cement mixer sa isang construction area. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ang biktima. Itinakbo siya sa ospital ng mga rumesponding paramedic pero idiniklarang dead on arrival. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Isang kaso ng monkeypox o mpox na itala sa Iloilo City ayon sa kanilang City Health Office. Walang travel history ang pasyente at hindi pa raw tukoy kung locally transmitted ito. Mambala nato nga damo man foreigners nagakadto diri sa aton kun diin nga known gid nga may mpox sila. Kinahanglan naton ma-find ana yung index case. That's why we are very careful in saying kun diin kag ila mga details. Naka-isolate na ang pasyente pati 4 pang suspected cases. Patuloy silang ginagamot pero nasa mabuti ng kalagayan. Ayon sa Iloilo City LGU, isinasagawa na ang contact tracing at wala pang naiulat na ebidensya ng malawakang community transmission. Halfway houses planong itayo ng Bureau of Corrections sa lahat ng bilangguan at penal farms sa bansa. Para yan sa mga PDL o persons deprived of liberty na hinihintay na lamang ang paglaya. Pati mga pinalaya ng PDL na wala pang matirahan. Iniutos na ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. ang pagsusumiti ng mga plano at disenyo para sa bawat halfway house, pati kakailanganing budget. Magtatakda rin muna ng mga lugar kung saan mananatili ang mga i-release na PDL habang hindi pa tapos ang mga halfway house. Magkakaroon din ng counseling sessions, orientation activities, interviews at short courses para sa mga PDL sa mga halfway house. Stop and salute at flag racing isinagawa kaninang umaga sa Rizal Park sa Maynila bilang paggunita sa National Flag Day o Araw ng Pambansang Watawat. Pinangunahan ito ng National Parks Development Committee, Salute to a Clean Flag Movement at iba pang ahensya ng gobyerno. Dumalo rin ang ilang kilalang Filipino global artists. Ayon sa Salute to a Clean Flag Movement, nagsagawa rin ng flag raising ceremony ang mahigit 1,000 pribadong gusali at establishmento sa bansa. Layunin ng pagdiriwang na maipaalala sa bawat Pilipino ang responsibilidad sa bayan at pagmamahal sa watawat ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Nagsagawa ng clearing operations ng MMDA sa mga panindang nakahambalang sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At may natikitan din na 4 na driver dahil sa obstruction. Saksi si Jamie Santos. Nakatanggap umano ng ilang reklamo ang MMDA na may mga vendor na nakahambalang sa isang lane sa Commonwealth Avenue sa tapat ng Litex sa Quezon City. Kaya naman kaninang rush hour, nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang ahensya. We are trying to mitigate here yung problema na yung mga kababayan po natin na naglalakad na pupunta po sa kalsada. Then also yung mga vendors po natin na instead of nagtitinda sa tamang lugar, napupunta na po tayo almost to the middle of the road na to the extent kinakain na po pati ang motorcycle lane natin.
Pinakiusapan ng mga vendor na tanggalin ang kanilang mga produkto sa daanan ng mga pasahero. Bukod kasi sa construction ng MRT-7, dinaraanan ng mga motorsiklo ang nasabing lane. Hindi naman na umalma ang mga tinderong nakapwesto sa kalsada. Hiling lang nila, basta po, nandito lang kami sa gilid. Kahit pa paano, nakakabenta naman. Opo, wag lang paaalisin. Opo. Sa ngayon, binalaan muna sila ng MMDA. Pero sa susunod, pasensyahan na lang daw dahil bibigyan na sila ng tiket at kukumpiskahin ang mga paninda. Hindi po kami nagkulang ng paalala sa ating mga vendors. Wala pong problema, maghanap buhay, magtinda po tayo sa tamang lugar. Isipin din po natin ang safety ng mga kasama po natin sa kalsada. 4 na driver naman ang inisyuhan ng tiket dahil sa obstruction. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Bagaman malabong pumasok sa Philippine Area of Responsibility, inaasahang magdadala pa rin ng pag-ulan sa bansa ang bahagi ng isang low-pressure area. Apektado pa rin ng trough o extension nito ang ilang bahagi ng Southern Luzon. At tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng mainit na easterlies. Pero kumpara nitong mga nakalipas na araw, nasa 15 at bahagyang bumaba ang bilang ng mga lugar na posible makaranas ng heat index na nasa danger level. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas, lalo na bandang hapon. At maging handa pa rin sa posibleng baha o landslide. Sa Metro Manila, maalinsangan pero maging handa pa rin sa tsansa ng localized thunderstorms. Ayon sa Climate Forum ng Pag-asa, 11 hanggang 19 na bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon. Pero gabay lang po yan dahil pwedeng mas marami o mas kaunti rito ang aktwal na maitala sa bansa, kaya patuloy po na umatabay sa mga update. Nananatili rin ang neutral condition sa bahagi ng Pacific Ocean na malapit sa Pilipinas. Ibig sabihin, walang umiiral na El Nino o La Nina. At asahan din daw na bago magtapos ang linggong ito ay unti-unti nang magparamdam ang southwesterly wind flow bago tuluyang pumasok ang habagat season. Itong balay. Agoy. Natabunan ng lupa, puno at mga bato ang kasada niya kasunod po ng pagguho ng bahagi ng bundok sa barangay Dansolihon sa Cagayan de Oro City. Napuruhan ang isang bahay kaya tumagilid at bahagya po itong nasira. Walang naiulat na nasaktan pero pahirapan ang pagdaan ngayon ng mga residente. Patuloy ang clearing operations. Nagulat ang ilang residente sa South Africa sa higante nilang bisita. Isa pong elephant seal o sea elephant ang napadpad sa kanilang bangketa. Ayon sa non-profit organization na Cape of Good Hope Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ligtas nang naibalik ang elephant seal sa dagat. Welcome to the outside world, Baby Daes. Idinaan ni Megan Yang sa mga Polaroid photos ng kanyang pregnancy journey ang pag-anunsyong isinilang na ang bundle of joy nila ni Micael Daes noong May 20. Serye ng mga kwela at heartwarming na tagpo naman ang ibinahagi ni Micael. At kasama rito ang mga paghahanda nila bago maging mga magulang. Punong-puno raw ng pagmamahal ang mag-asawa at nagpaabot naman ng pagbati sa kanila ang ilang Kapuso Stars. Congratulations sa inyo, Micael and Megan, and welcome to Baby Daes. Mga Kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga Kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.